Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, magandang araw sa inyo. Ayan, hapon na naman tayong gagawa ng video. Okay, dahil medyo busy, natambak yung mga kliyente. Okay, so tingnan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay, ito muna yung gagamitin ko pala. Kaninong love reading itong masasagap natin ngayon. Spirit guide. So, by the way guys, sa mga interested pala sa private reading, nasa description box below lang yung link ng Facebook ko. Okay, so message lang kayo guys, no? Huwag kayong mahiya, magtanong, kasi yung iba nahihiya eh. So, okay lang. Wala namang bayad yung magtanong, kahit hindi kayo mag-avail. At least, di ba, aware kayo. So, check natin. I mean, wala namang bayad yung magtanong. Yung mag-avail, syempre, meron. Okay. Kanina po itong love. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong, death. Ending and new beginning. So, sinasabi lang dyan, guys, kung may natapos, may maaayos. Okay? Kung sa tingin mo, tapos na itong connection nyo ng person mo, hindi ka na nag-expect eh. Hindi ka na nag-assume na baka maayos pa to or so whatever. Pwede nung una. Sa ngayon kasi, guys, mas malinaw yung pinapakita sa akin na mas, hindi ka na umaasa pero parang nandun yung pag-aantay. Alam mo yung pakiramdam na ganon? Yung parang hindi ka na umaasa pero willing to wait ka pa rin. Okay? So, moving forward na rin yung energy since death to. Ito kasi death, guys. Hindi naman yan pangit. Ibig sabihin yan, guys, may bagong cycle. Okay? May natapos. Pwedeng hindi maganda yung pagwawakas ng inyong relasyon. Hindi naging maganda yung past memory nyo together. Pero this time, guys, ang ganda nung comeback. As in, parehas kayo, parang parehas kayo mas magiging wise. Mas, parang nagtino, parang ganon. Iba yung atake na nakikita ko na kung sakaling magbabalikan kayo, napaka-powerful. Feeling ko siya pa rin talaga. And maganda yung magiging daloy ng pera nyo. Sa past kasi guys, hindi naging maganda na doon yung sobrang paghihirap kasi challenge lang yon. Okay, challenge lang yon kasi nasa awakening pa lang kayo ng partner mo noon. Kung bakit siya guys nangyayari? Kasi parehas kayong parehas kayong may awakening na nangyayari doon. Okay, bago ibigay ni universe yung malaking blessing na to, kailangan nyo munang malampasan itong problema na to. So, yun lang, pwedeng hindi kinaya kaya nag-end talaga siya. Pero, kailangan siyang maghiwalay eh. Kailangan nyo muna maghiwalay para mas, parang giveaway to para sa isa sa inyong dalawa. Kasi, pag magkasama kayo, pansin nyo, parang parehas kayo naghihilahan pababa. Parang parehas kayo, hindi umaabante. So, yung paghihiwalay na nangyari sa inyo guys, is possible na nagbigay daan, no? Para makausad kayo parehas. Yan po yung nakikita ko dyan. So, by the way, check pa natin. Check pa natin. Additional message. Additional message. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong 5 of Pentacles. Diba? Grabe. Grabe yung naging problema pagdating sa financial. Yan yung pinapakita talaga sa akin. Hindi talaga naging madali yung mga pinagdaanan nyo ng partner mo. Okay na parang wala na siguro mangyayari dito. Parehas ng toxic. Ganun yung nakikita ko dyan. Kaya nga nag-decide kayo i-end na lang. Kasi ang toxic nung nangyari sa pagsasama nyo talaga. Okay, since 5 of Pentacles to guys, nandun ka rin sa thinking na parang ito lang ba yung buhay na gusto ko?
or deserve ng mga anak ko. Kung may anak kayo, pwede napapaisip ka na mahal mo yung partner mo and especially siya yung gusto mo talaga para dun sa mga anak mo. Since siya naman siguro talaga yung magulang ng mga anak nyo. Pero kasi mataas yung ambition mo, isa yun sa mga nagiging disappointment mo dito is hindi mo nakukuha yung ambition mo. Kumbaga nadi-disappoint ka. Okay? So, by the way, check pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong, ayan, 9 of Swords. So, grabe yung naging realization niya nga talaga. As in, down na down yung partner mo nung nagkaroon ng separation sa inyo. Na parang napapaisip siya kung tama ba talagang pinalaya ka niya. Kasi ang daming umiikot na thoughts, no? Ang daming umiikot sa isip niya na kung tama ba yung mga nangyari. Tama ba na ganun yung kinahinatnan nyo? Kung sino man yung nag-end dito, siguro parehas kayo nagdesisyon. Sige, bigyan natin ng time yung sarili natin. Ganon. Okay, so check pa natin. Okay. Kanina pa ba itong love reading spirit guide? Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Cups. 'Di ba? Yung paglayo kasi na ginawa ng partner mo, kahit ikaw, yung paglayong ginawa mo, ano siya hindi dahil hindi nyo na mahal yung isa't isa, nandun pa rin yung love, okay? Ang nakikita ko lang dito, kung bakit lumayo dahil hindi na kinaya yung sitwasyon. So again, guys, ipapaalala ko sa inyo na hindi porke iniwan kayo ng partner nyo is dahil hindi na kayo mahal. Minsan, may mga taong mas pinili na lang talagang let go yung relasyon dahil na din do sa sitwasyon. Okay, nandun pa rin yung love, pero hindi na nila kaya yung sitwasyon. Okay, na parang yun yung papatay sa kanila sa araw-araw, yun yung nagiging problema nila sa araw-araw. Kung iisipin guys, no, pero nandun yung pagmamahal nandun din yung pagmamahal mo sa kanya. Ramdam niya, ramdam mo rin naman. And again, sabi ko nga, hindi ka na nag-expect, nandun yung parang naghabol, maayos lang talaga to. Check pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 3 of Cups. Ayan, celebration to guys. So, marami na kayong plano. Siguro iba sa inyo guys talagang ano na to ready na kayo mag-settle down ng person mo. As in, nakaplano na yung mga dapat iplano. Nakaplano na talaga yung pagsasama nyo, yung sa relasyon nyo. Pero nagkaroon talaga siya guys ng problema na parang kailangan mo na nating i-let go muna. Kasi hindi siya guys magiging madali. Okay? Hindi magiging madali yung pagsasama kasi kailangan mo na talaga ng sacrifice. And ito na nga yung pinakita sa akin dito. 3 of Cups kasi guys, something celebration to. Okay? So check pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong Page of Cups. Pwede ka ba bata mo to Or pwedeng bata pa kayo nung mga panahong
nagkaroon ng pagsasama at hindi pa kayo ready na i-manage talaga. So, hindi ko man sinabi na ngayon isip bata pa rin kayo. Mas nakita ko lang talaga yung maturity nyo dun sa sitwasyon. And ganun din yung partner mo. Na parang napaaga kasi masyado talaga eh. Kaya mahirap eh. Kasi guys, ang mga bata kailangan pa niyan i-guide ng mga magulang nila. Kasi mas stress, hindi sila sanay sa mga responsibilidad unless maaga kayong sinubok ng panahon. Ganun yung pinapakita sa akin dito guys. Okay? So by the way, check pa natin. Kanina itong love reading. Okay, kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong hero pant. Ayan. Actually, nagkakaroon ka ng mga bagong circle of friends. And I think, yung iba sa inyo, nag-enjoy ka, nakasama sila. Or magkakaroon pa lang. Okay? Since nagkaroon na ng ending sa relasyon nyo, yung iba sa inyo guys, pwedeng iniwasan nyo yung mga kaibigan nyo, yung pamilya mo. Kasi siya na lang talaga yung naging mundo mo. Ipinrioritize mo talaga tong taon to. Okay? And ngayon na nagkaroon ng ending, nakikita ko dito guys, parang magkakaroon ka ng mas maraming kaibigan kasi tatry mo makipag-socialite. Okay? Parang ang layo mo na sa dati, ganon. So again, ngayon ito yung energy mo, medyo introvert ka pa rin. Pero malalampasan mo to kasi kagaya na sabi ko guys, may calling na paparating sa inyo. So by the way, check pa natin. Meron tayong 8 of Pentacles. 8 of Pentacles. Minamanifest ka nitong taong to. Ayan o. Kumbaga, ngayon, nakapokus talaga siya sa improvement niya. Gusto niya talaga munang i-improve yung sarili niya. Hindi man ganun ka-success. Gusto niya lang talaga kahit paano is medyo lumevel up siya. Kagaya nung huli mo siyang nakita, no? Kung paano mo siya nakita before na masyadong masalimuot. Ngayon, inaayos niya talaga yung sarili niya. As in, ina-isolate niya to, guys. Okay, check pa natin. Okay. Meron tayong 6 of Pentacles. Okay, so guys, itong 6 of Pentacles kasi, ayusin ko lang ito para hindi pantay. Yung 6 of Pentacles kasi, hindi ka naman nagkulang. As in, masyado ka naging mapagbigay din eh. Okay, and yung partner mo rin naman guys, mararamdaman mo na hindi naman naging madamot to. Nakikita ko pa nga sa kanya yung pagiging responsible niya doon sa naging sitwasyon. Hindi lang sa'yo, kundi pati doon sa mga taong nasa circle nyo, masyadong responsible tong taong to. Mapagbigay talaga siya sa mga taong kakilala niya and maawain din. Ganun yung nakikita ko sa kanya dyan. Ayan, ang dami lumalapit sa kanya kasi si person mo, hindi siya mahirap lapitan. Check pa natin. Mahal na mahal ka nito, oh. Naging lang talaga, medyo nahirapan lang siya sa sitwasyon nyo. And, check natin, additional message. Ganitong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong Two of Cups, partnership to. So, awakening nga talaga yung nangyayari sa inyo. Pinaghihiwalay lang talaga kayo para ma-realize nyo yung importansya ng bawat isa. Okay? Na parang pinaghiwalay lang kayo kasi para
mas matured kayo, makita nyo kung ano yung tama at mali kasi marami na kayong na-experience na parang ano yung mga mali na dapat hindi nyo nagawin sa kasalukuyan at sa in the near future or sa possible future. Masyado na kayo guys sinubok ng panahon bago tong pagbabalikan na to. Kasi itong pagbabalikan na to guys, naniniwala kayo guys na pag tinanggap mo yung isang tao ulit sa buhay mo na sobrang kang sinaktan, ibig sabihin sobrang matured mo. Sobrang matured mo, sobrang lawak ng pangunawa mo. Kasi isipin mo ha, tinanggap mo pa rin yung taong yon kahit na masakit yung mga pinagagawa niya sa inyo. So, ibig sabihin, grabe yung lawak ng pagiging matured mo, lawak ng pangunawa mo dun sa sitwasyon. Okay, check pa natin. Meron tayong 10 of cups, family to. So, kung may pamilya kayo guys, pipiliin nyo pa rin talaga to para sa pamilya nyo. And nakikita ko naman yung pagbabago talaga. Malaking pagbabago ng partner mo. Check pa natin. Additional message. Kailangan nyo lang guys habaan yung pangunawa nyo. Kasi hindi talaga naging madali yung unang unang nagsama kayo, unang naging karelasyon mo tong taong to. Kasi nandun yung sobrang sinubok to. Kasi umpisa pa lang talagang struggle na eh. Tignan mo, umpisa pa lang ng relasyon nyo talagang parang pahiwalay na siya eh. Kailangan maghiwalay kasi sobra yung conflict. Tignan natin. Meron tayong 4 of Pentacles. So guys, itong 4 of Pentacles kasi na to, masyado kang kinikip pa rin ng partner mo. Lalo niya pa rin, lalo niya pa rin pinangahawakan yung pinagsamahan nyo kasi masyado na tong malalim. And I think sa lahat ng naging karelasyon niya, parang ikaw yung mas responsible, ikaw yung mas mahaba yung pangunawa, ikaw yung parang nagtiis, pinagtiyagaan siya. Pero hindi niya guys nakita yung pagtitiyaga mo na yon. Okay, check pa natin. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong King of Swords. Matured naman yung partner mo eh. Naliis lang talaga to ng landas. Mali lang talaga yung tinahak niyang landas. Mali lang talaga yung naging paniniwala niya. Okay? Kumbaga, sinunod niya kasi yung ano niya eh. Yung instinct niya, sinunod niya yung paniniwala niya, sinunod niya yung parang ang dating sa kanya, yun yung magbibigay sa kanya ng kaligayahan, kasiyahan, parang yun yung pwedeng maging stepping stone niya para makaalis doon sa sitwasyon na meron siya, sa kahirapan na meron siya. Siguro kung nagkaroon man to ng cheating, is possible na tinignan niya na stepping stone yung taong yun kung bakit siya nag-cheat, no? Tinignan niya na yung taong yun, pwede maging sagot, no? Doon sa buhay na meron siya ngayon. So, meron siyang malalim na dahilan talaga. Kasi kagaya nga na sabi ko, hindi naman humiwalay itong taong to dahil hindi ka na mahal. Pwedeng dahil sa sobrang kahirapan, plus hindi siya tanggap ng family mo, ang daming judgment, ang daming nakikialam, ang daming sumisira doon sa relasyon. Okay? So again, meron tayong 6 of Swords. Meron tayong The World. So, ito naman guys, the world is, moving on. Relocation. So, pwede kasi yung pagsasama nyo guys, parang hindi kayo nakabukod. Kasama nyo pa rin yung pamilya nyo. So, parang ang hirap gumalaw kasi may pamilya eh. Pamilya mo, pamilya niya, nakikisama kayo. Kung bumukod kayo, pwede sila pa rin yung sumama sa inyo. Mga ganong senaryo. And sobrang nahihirapan. Nahihirapan kasi ayaw ng ganong klase ng setup. 3 of Swords na to. So again, etong the world is, parang relocation. May paglipat ng bahay ako nakikita rito.
pwede lumipat kayo ng bahay kasi medyo hindi na kinakaya yung mga kasama din sa bahay. Okay, kung sakali magbalikan kayo, ito yung una nyo isa-settle. Okay, so again, last one, 9 of Swords. Nagkakaroon siya ng sleepless night. Kasi ang daming niyang kailangan i-consider dun sa relasyon eh. Hindi lang naman dahil nagkaroon ng cheating, hindi lang naman dahil hindi ka na niya mahal, hindi eh. Masyado mababaw yon. Okay? Sobrang bigat na bigat lang talaga siya dun sa sitwasyon. Tignan natin yung energy ng person mo. Ano yung nararamdaman ni person? Nararamdaman ni person. Nararamdaman ni person. Nararamdaman. O, di ba? Gusto niya pa rin talaga maayos kayo. Napakalakas ng energy niya dito na aayusin ko to. Parang gano'n, naayusin ko to kahit anong mangyari, dapat maayos to. Na parang this time, iba yung ano niya, mindset niya. Ilalaban niya to, guys. Magbabalikan pa rin kayo nito. So, kung kailan lang kayo naghiwalay or pwedeng matagal na, babalik at babalik pa rin sa inyo itong tao ito. Okay, check natin. Meron tayong, ayan, 9 of Wands. So, gusto niya lang talaga magkaroon ng matibay na pundasyon para dun sa relasyon. Okay? Parang gusto niya mo ng kahit pa paano may masimulan. Kasi 9 of Wands to eh. Meron siya sisimulan dito para maayos yung relasyon niyo. So, check pa natin. Oops. Nararamdaman niya sa inyo. Diba? Tignan niyo, naka-reverse na yung third party. Ikaw to eh, nagpapakahirap, nag-aasikaso, nag-aalaga, nagmamahal, sa bahay lang. Pero siya kasi may tukso eh, nakatingin siya sa tukso. Pero naka-reverse to, diba? Sabihin, sa'yo na yung focus na to at hindi na yung gagawa ng pagkakamali once na bumalik sa inyo, guys. Hindi niya na yan uulitin pa. Okay? Nakikita ko yung pagbabago na tong taong to eh. So, ayusin niya to, guys. So, ayan. Tignan natin, ha. Kasi nakikita ko dito mukhang gusto niya pa rin maayos, eh. Okay, gusto niya pa rin kayong magbalikan. Tignan natin. May kasamang ibang card. Wait lang guys ha. Paano kanya nakikita sa sitwasyon? Nakikita ka kasi niya na someone na gusto mo siyang i-under pero hindi mo naman pinapatunayan na parang leader ka para sa relasyon. Gusto mo lang siyang mostrahan. Parang dating sa kanya, sino ka ba para sundin ko? Parang ganun yung dating eh. So, gusto mo siyang kontrolin, pero ang dating sa kanya, hindi naman pwedeng kontrolin mo lang ako. Oh, sudden change. Tapos parang lagi ka nakikipaghiwalay, tapos magsasama kayo, maghiwalay-sama. So, parang napaka-immature yung dating sa kanya. Ulit-ulit na senaryo. So, kaya rin siguro may parang nanawa. Okay, paano kanya nakikita doon sa relasyon nyo? Page of Pentacles, oh. Tapos pabago-bago ka ng desisyon sa buhay. Parang ito yung pag-usapan natin, ah. Tapos kinabukasan, parang, alam mo, parang may pagka-bipolar, guys. Ang dating sa kanya, pabago-bago ka ng isip. Parang, ito yung napag-usapan natin, settled na tayo dito, tapos bigla kang magbabago ng desisyon kinabukasan. Paiba-iba ka ng mood. Yun yung tingin niya sa'yo. Hindi ka niya maintindihan. Naubos na yung pasensya. Naubos na yung pasensya ni person. Okay, so, check natin. Ano yung magiging plano ni person din sa relasyon niyo? Ano yung magiging plano ni person sa relasyon niyo? Ano yung magiging plano ni person sa relasyon?
Four of Swords. Wala, ano. Stuck to eh. Queen of Wands. Passionate pa rin sa'yo, no? Mahal ka pa rin talaga. Oh. Ang daming taong sinisisi siya. Parang sinasabi na, kasalanan mo yan, ikaw yung may mali, ikaw yung ganito. So, yun, isa yun, guys, sa nagiging pressure niya eh, na parang pinagbibintangan siya ng mga tao sa paligid niya na parang siya lang talaga may pagkakamali, no? Na-pressure talaga tong taong to. Mahal ka naman yan, pero ang nag-push din sa kanya kung bakit para lumayo is yung mga tao sa paligid niya na naniniwalang ikaw yung tama. Na dapat kasi yung problema, pinag-uusapan nyo lang dalawa. Dapat walang nakikialam. So, anong nangyari dito kasi guys, naghanap ng mga kakamperes back. Tapos, nainis, bakit may mga taong ganito? Nandiya-judge, bakit may mga taong ganyan? So, yung dating sa kanya, yung magiging action niya, guys, gusto niya rin muna talagang i-heal yung sarili niya. And again, guys, pag may problema kayo, pag-usapan nyo, kasi wala namang may itutulong talaga yung ibang tao. Kailangan nyo ng taong magbibigay talaga sa inyo, guys, ng guidance. Okay lang din na open mo yun sa family mo, pero kailangan maging balance ka. Isa pa, guys, pag nagsabi ka ng pangit patungkol sa partner mo, expect nyo na yan, guys, na siya na yung pinakawalang kwentang tao sa paningin ng taong kinuwentuhan mo. Yun yung kasi naisip niya rito, parang lagi mo na lang siyang, and dating sa kanya, lagi mo na lang siyang pinag-iisipan na ganito, ganyan. So, parang siya yung sinisisi ng mga tao sa paligid nyo. Parang wala na siyang ginawang tama. So, lahat na lang siya yung mali. Diba? So, again, malakas yung Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Sa side ng person mo, ano? Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? You don't know how hard it was to let you go. Diba? Nahirapan din siyang i-let go ka. Hindi talaga naging madali. Pero kailangan niyang iligtas yung sarili niya doon sa sitwasyon. Kasi kung hindi, mababaliw siya. No? Meron tayong, you speak to me through music. Ayan. Magaling ka ba kumanta? Or mahilig ka sa music? Kasi every time na nakakarinig siya ng mga music or something, meron siyang inaanong kanta eh. Ikaw yung naaalala niya, baka may team song kayo. Okay. I hide behind material things. So, malalaman mo naman eh, parang itong taong to, medyo nagiging private talaga siya. Tapos, yung action niya guys, taliwas sa kung sino talaga siya. Okay, hindi niya naman ipapakita eh kung sino talaga siya eh. So, yan. Or kung ano yung ganap niya, kasi ayaw niya rin siguro na ipakita sa'yo na ito yung kinahihinap na ng buhay niya ngayon. Tignan natin ano naman yung nakikita mo, nararamdaman mo sa taong to. Ayan. Ang bagal kasi ng pagbabago eh. May ino-offer naman siya, sinusuyo ka naman paulit-ulit, pero ikaw, yung mali niya lang talaga yung nakikita mo. Tignan mo oh. Yung mali niya lang yung nakikita mo, pero yung eto oh. Nakatingin ka sa mga natapon na, eh meron ka namang pwedeng kainin dito. Na hindi mo na kailangan pa magdrama dito sa mga nawala na. Eh, meron naman dito. Sabihin, nag-offer naman siya sa'yo, pero hindi mo na-realize yun. Kasi nakatingin ka doon sa mga puro pagkakamali. Hindi mo nakikita kung ano yung mga tamang ginawa niya. Kasi nakikita mo lang kung ano yung mali. Knight of Pentacles siya dito eh. Nag-effort naman siya, pero hindi mo siya na-appreciate. Kasi kung ano nga naman yung mas masakit, yun yung mas ramdam na ramdam mo, diba? Yun yung mas tatatak sa isip mo. So again, ano naman yung dapat mong gawin? Kasi baka hindi ka aware, no? Ano yung mga dapat mong gawin? Meron tayong 9 of Wands. 9 of Wands. Ano yung mga dapat mong gawin? Itigil mo na yung kakagisa mo sa sarili mong mantika. Gagawa ka ng gulo, tapos ikaw lang din yung mahihirapan. Tigil mo na yon. Okay? So, trigger warning guys, may iba kasi ito na parang nagiging pa-victim. Dapat balansehin nyo. Tignan nyo pa rin kung ano yung mali sa inyo. And salain mo lang kung ano yung mga tamang ginawa mo din, syempre. Tignan mo rin kung ano yung mga tamang ginawa nitong taong to. Sa relasyon, kailangan ng mahabang pangunawa dyan. Meron tayong 9 of Wands. So, makinig ka rin. Pag-usapan nyo to, settle nyo kung kaya nyo pang isettle. Kasi, Ace of Pentacles maipapanalo ng person mo yung buhay, yung stability para sa pamilya nyo kung susuportahan mo lang din siya.
kailangan mo ng support, kailangan mo siyang supportahan. Give and take lang sa relasyon, okay? So, tingnan natin guys, in the near future, saan na kayo papunta? Katay ng dalawang card. In the near future, ano na mangyayari? Three of Swords. Celebration. So, ibig sabihin, eto yung relasyon nyo bago kayo mag-end. Talagang puro sakit, puro kahirapan, puro kamalasan. Pero, once na magsama kayo guys, may celebration. Pati mga tao sa paligid nyo guys, mas magiging masaya dun sa relationship na meron kayo. Okay? So guys, again, ayan, malakas ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Yes. Yes, meron naman earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. So by the way guys, ito lang pong ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.